Dito nagsimula mga kababayan eh. Dito nagsimula eh. Dito nagsimula eh. Pakinggan nyo muna. Punta muna tayo rito. Dito nagsimula ito eh. Yan po, sabi po nila hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara. At saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Nako po. Yun ano. Sorry, we have to have proper decorum, please. I'm we have to sorry. state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. Proper decorum. Yan ang hirap sa atin eh. Pagka minsan yung mga resource person, syempre minsan dala ng bugso ng damdamin, medyo makakapagsalita ng medyo maanghang. Kasi minsan nagagamit din sila ng mga politiko. Kasi nga mga kababayan, itong mga corrupt na mga taga-DPWH, believe me, hindi naman talaga maglalakas ng loob tong mga mangurap. Mag-ghost project, mag-ghost project, substandard na mga project, na mga tulay, at kung ano-ano pang mga flood control dyan. Kung wala naman talagang mga nasa likod na politiko ito, hindi maglalakas ng loob yung mga yan. Ibig sabihin, kaya mga corrupt din yung mga yan, may mga tao talaga na mataas na politiko nasa ulo nila. Kaya ganyan yung mga yan. Siyempre, may budget. O halimbawa, ganito. Yung project na yan, may gagawin akong flood control project dyan, nagkakalagang 100 million. O manghihingi si ganyan, manghihingi si ganito, manghihingi si ganyan. O pagpalagyan natin matitira, 50 million. O, 50 million. Mamumroblema ako ngayon tuloy ng kung paano pagkakasyahin yung 50 million doon sa tulay na flood control na dapat 100 million, naging 50 million. Ngayon ang gagawin ko, paano ko pagkakasyahin ito? Yung 100 million, naging 50 million na lang. Ang mangyayari pa nito, pag nagpatayo ko ng tulay, substandard. Eh baka pagka tumumba ito, may mga mamatay, ako pa mayayari. Eh hindi ko na itayo. Hayaan ko na yan. Daling ko na sa casino. O di happy tayo lahat. Diba? Ikaw ba gaganahan kapag itayo yung flood control? Gagawin pa bang kanal yon kung 100 million dapat ang budget, naging 50 million? Ano, ako mamumroblema? Paano pagkasyahin? Tanga ba ako pagkakasyahin ko pa yung 50 million na yan, ako mamumroblema? Tapos bigla na lang mawawasak, di ako pa makukwestiyon. Parang ang problema, mapupunta na sa akin lahat. Hayaan ko na nakatiwangwang yan dyan. Daling ko na lang ito sa casino. Tapos minum ko ng alak doon, di everybody happy. Nods, Lau. Opo, salamat sa palipad. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga yan, hindi naman nagamit din sila, mga kababayan. Nagamit din sila. Ang problema, gusto man na nilang malagay sa tama. Gusto man nila, kasi itong mga ito, alam nyo mga kababayan, wala namang mga nag-aral ng engineer na punta ng DPWH, mismo pagdating doon, ang iniisip ng oras, wala namang din ganun yan, malamang. Kaso itong mga to, no choice din sila. Bakit? Kapag hindi sila nakisama sa DPWH na sekretary, halimbawa corrupt. Tapos yung mga politiko hindi rin sila nakisama, mawawala rin sila ng trabaho Sisipain sila doon. Kasi ang gusto nila malagay diyan makikisama, mangungurap, mapagbigyan sila sa mga gusto nilang pera para everybody happy. Kaya hindi mo rin masisi itong mga to Pero kung walang mga politikong corrupt, hindi sila nagagamit, matatakot mangurap yan. Kasi lagi may mag-i-inspection doon sa mga proyekto nila Kita mo ikaw, bunuan. Isipin mo lahat hindi mo alam, may nangungurap. Pero si PBBM, nalaman agad. Pero ikaw pang nandiyan dyan sa loob, hindi mo pa alam. Bobo ka ba? Kung di ba naman gago ito si Bunuan minuminuto. Sabi niya doon sa Senate, hindi niya raw alam na may substandard or merong ghost flood control doon. Ikaw nga nanonood ngayon, halimbawa nagpapatayo ka ng bahay. Nagpapatayo ka. Kukuha ka ng engineer.
Yung engineer kukuha ng kontraktor. Oh. Ngayon ikaw may-ari, nagbigay ka na lang ng pera sa engineer. O ito 10 million. O ikaw na bahala lahat gumawa ng bahay. O di kukuha na yung engineer ngayon ng kontraktor, tatayo na yung bahay. Ikaw ba nagpapagawa ka? Minsan ba hindi mo sisilipin yung pinagagawa mo? At ikaw engineer na kinausap mong kontraktor habang ginagawa yung bahay na inutos naman ng kliyente na nagbayad ng 10 milyon. Hindi mo lang masisilipin kung nagtatrabaho ng maayos yung kontraktor kung tama yung mga ginagawa nila. Kaya itong si Bonoan walang alam lahat kung saan ang ghost project. Ibig sabihin pag tinatayo yung mga proyekto ng DPWH, wala ka malang pinapupunta kung anong mga nangyayari doon sa mga ginagawang mga flood control. Bobo ka ba? Puta, ginagago nyo yung mga tao sa mga paliwanag nyo Ha? Nag-uutos ka ng mga, isip mo may mga proyekto ng DPWH, si Kumbuna, di mo lang pinasisilip. Oy, Gonggong, magpunta ka nga doon. Kung tanong mo kung si Engineer Juan, totoong ginagawa yung project natin doon. Wala man lang. Katulad doon sa Bulacan, meron daw, sabi ni Pangulong Bongbong, di ba, nando doon, meron daw 55 million pesos na flood control project. Wala kahit isang hollow blocks na naitayo. Kahit isang hollow blocks, wala. Pero merong finish report si Bonoan. Merong report na yung sinasabi ni PBBM na na-discover niya sa Bulacan na 55 million pesos worth of flood control is nagawa. Pero pag tinignan mo actual personal, wala kahit isang hollow blocks. Ibig man lang sabihin, Bonoan, nung ibinigay sa yung report na, Bonoan, Gonggong, sir, tapos na po kami doon sa flood control doon sa Bulacan, worth 55 million. Ano, tinanggap mo na lang yung papel? Yung report na tapos na? Wala ka man lang pinapunta doon para makita man lang kung totoong gawa na? Ganon kayo kagagago? Mga tanga ang putik. Tinatanga niyo yung mga tao, no? Sa lahat pa naman ng ayoko, mga kababayan, yung kakausapin mo ko tapos gagawin mo akong tanga, yung parang gagawin mo akong bobo, bibigyan mo ko ng mga paliwanag na kabobohan. Yan ang pinaka-ayoko. Kaya nga kung ako doon si Pangulong Bongbong, kung ako si Pangulong Bongbong, nandoon si Bunuan. Tapos sasabihin mo, Bunuan, hindi mo alam na hindi tapos, pero may hawak kang report na tapos na, pero actual, pag tinignan mo, pinuntahan mo sa lugar, hindi tapos. Puta, baka ilibing kita ron Baka sampal-sampalin kita hanggang mamagayang mukha mo, hayop ka Kakausapin mo ako ng ganun? Gunggong ka ba? Sa lahat yung pinakayaw ko talaga, mga kababayan, kahit dati pa, wag mo kakausapin ng parang gagawin mo kong gago. Ibigyan mo ako ng paliwanag ng mga kaimposiblihan. Putik, di niya rin alam. Ang sarap mong Nakapanggigil ka. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10 po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Ay, wow. To be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? Birthday, To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. Grabe, Grabe, So what is the context of this picture for the benefit of... Hindi mo makakita ka ng ganitong pera, mga kababayan. Hanggang saan ang prinsipyo mo, no? Sabi mo, makakita ka sa lamesa, tumpok-tumpok na pera, no? Doon mo masusubukan ang prinsipyo mo kung hanggang saan. Ay, kung ako,
Malabo, tanggapin ko yan. Ay, kalokohan. Prinsipyo, pinaiiral ko. Hindi nyo mabibili ito si Quezon. Love trip ang putik. Sige, makita mong ganyan. Tumpok-tumpok na pera. Ay, talagang manghihina. Ay, isipin mo, sabi, okay, so wala ka bang prinsipyo? Ba't kukunin mo yung pera na yan? Prinsipyo? Ano yun? Buti kayo. Muna natin, ha? Of people that are looking, can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko Okay na. Si Bright sa Hernandez, siya magpunta na ngayon tayo rito kay Jinggoy, mga kababayan, para mapadali tayo kasi grabe ka, Senador Jinggoy. Anong nangyari sa'yo? Ba't mo nasabi ang ganyang pagbabanta? Grabe ka. Nangyari sa'yo? Kinakaganyan. Ano, magkatropa puti. Senador Jinggoy, ba't kaganyan ka?